Naisip niyo na ba kung paano ang isang pangyari na naganap libong-libong milya ang layo ay pwedeng maging sanhi ng isang domino effect? Yung tipong isang bagsak lang, ramdam na hanggang dito sa atin at nagiging isang pambansang krisis? Paano nangyayari yun? Okay, so pag-usapan natin to. Titingnan natin kung paano nagsimula ang lahat. Unahin natin yung epekto dito sa atin tapos babalikan natin kung saan ba talaga ito nagsimula. At syempre, silipin din natin kung ano ang mga ginawang hakbang ng gobyerno at kung paano naman ito hinarap ng mga ordinaryong mamamayan. Sige, simulan natin dito. At para mas maintindihan natin yung bigat ng sitwasyon, kailangan natin tingnan yung mga numero. Kasi dito talaga natin mararamdaman kung gaano kasakit yung tama nito sa bawat isa sa atin. Unahin natin to, 500 piso, bawat kilo. Grabe no? Yan yung posibleng maging presyo ng baboy. Yung dating pang-araw-araw na ulam ng milyon-milyong pamilyang Pilipino, biglang nagiging luho na lang. Tapos eto pa, 1,500 piso. Yan naman ang pwedeng maging presyo ng isang tangke ng LPG. Imagine, doble yung itataas. Apektado ang bawat kusina, bawat bahay. Ito yung indicator ng mas malaking problema sa ekonomiya natin. 60 peso at 55 sentimo para sa $1. Bagsak na naman ang piso, umabot sa panibagong all-time low. Dito pa lang, alam mo nang may mabigat na pressure sa buong bansa. So hindi lang ito usapin ng presyo, 'di ba? Ang ripple effect ramdam na sa lahat ng dako. Yung mga mall mas maaga nang nagsasara, yung mga airline nagka-cancel ng flights, ibig sabihin isang buong bansa ang napipilitang mag-adjust. Isa na itong kumbaga pambansang energy emergency. So ang tanong, paano ba tayo humantong sa ganito? Well, kailangan nating bumalik mga mahigit 1 buwan nang nakakalipas. Kasi doon, sa Middle East, doon bumagsak yung unang piyesa ng domino. Tingnan ninyo tong timeline. Nagsimula ng February 28, inulunsad ng US at Israel yung Operation Epic Fury, napatay yung Supreme Leader ng Iran. Pagdating ng March 1, gumanti agad ang Iran. Inisara nila yung Strait of Hormuz. Tapos, sunod-sunod na. Inatake ng US ang Karg Island, binumba ng Israel ang South Pars. At pagsapit ng March 26, opisyal nang tinanggihan ng Iran yung peace plan. So yung gulo, tuloy-tuloy. At yung tinatamaan nito, yung pinakapuso ng supply ng enerhiya sa buong mundo. At para mag-idea tayo kung gaano ka-critical yung pagsasara ng Strait of Hormuz, isipin nyo, ito yung parang lalamunan ng mundo pagdating sa langis. Dito dumadaan ng napakaraming oil tankers. Nung isinaraya ng Iran, para mo na rin sinakal yung supply. Agad-agad, global supply shock. Ganon kabilis. Okay, so ganyan kalala yung sitwasyon sa labas. Dito naman tayo sa Pilipinas. Paano tumugon ang Maynila? Dahil nga, sakal na yung global supply. Umaksyon ngayon ng gobyerno para kahit paano maibsan yung epekto nito sa atin. Ito yung mga naging estratehiya nila. Una, nagdeklara agad ng State of National Energy Emergency. Pangalawa, kumuha sila ng langis sa Russia, mahigit 700,000 barrels. Pinabilis din yung paghahanap ng sarili nating source ng enerhiya. Tapos, para sa mga direktang apektado, namahagi sila ng cash aid, lalo na sa transport sector at naglunsad ng libreng sakay. So parang multi-pronged approach. Hanap ng supply sa labas, palakasin ang lokal at bigyan ng tulong yung mga tinamaan. At ito yung dahilan kung bakit napaka-importante na magkaroon tayo ng sarili nating source ng enerhiya, di ba? Ito, ayon mismo sa Pangulo. Yung gas mula sa Malampaya, nasa 4 na peso at 80 sentimos lang per kilowatt hour. Ikumpara mo sa inaangat natin na LNG na mahigit 10 piso. Wala pa sa kalahati yung presyo ng lokal, kaya talagang yan ang top priority. Sabi nga ng Malacanang, yung pagdeklara nila ng energy emergency ay patunay daw na hindi sila natutulog sa pansitan. Ang mensahe, gising kami, alerto kami, at may ginagawa kaming aksyon. Pero alam nyo, iba yung kwento mula sa gobyerno at iba rin yung naririnig natin mula sa lansangan. Doon, mas komplikado yung sitwasyon, mas ramdam yung hirap. Para sa mga transport group, tulad ng Piston, yung 5,000 pisong ayuda, parang band-aid lang daw yan sa malalim na sugat. Sabi nila, hindi yan ang solusyon. Ang kailangan daw talaga, tanggalin yung buwis sa langis. Kaya naman, sumiklab yung mga malawakang protesta. At yung mga strike na to, nagparalisa talaga ng mga ruta. Libo-libong commuters ang na-stranded. Pero mas higit pa roon, ipinakita nito yung desperasyon ng mga tsuper na biglang nawalan ng kita.
Dito natin nakikita yung human cost ng krisis. Siguro nakita niyo yung kwento ni Tatay Jaime, yung 72 years old na tsuper na nag-viral. Napaiyak na lang siya nung nalaman niyang wala pala sa listahan ng ayuda yung pangalan niya. Ganun kasakit. Pero alam nyo, kasabay ng protesta at ng hiyap, may isa pang bagay na umusbong. At ito yung likas sa ating mga Pilipino, ang diwa ng bayanihan. Muling nabuhay yung konsepto ng community pantry. Napakasimple lang ng sistema, di ba? May magtatayo ng pantry. Yung mga may kayang magbigay, mag-iiwan ng donation. At yung mga nangangailangan, kukuha lang ng sapat para sa kanila. Nakita natin to, nag-alok sila ng libreng pagkain para sa mga driver, at ang cute pa, meron ding pawentry para sa mga alagang aso at pusa nila. Ito yung patunay ng pagtutulungan sa gitna ng krisis. Okay, maganda yung bayanihan, pero kailangan din nating tignan yung mas malaking picture. Ano ang nangyayari kapag ang isang ganito kalaking krisis ay tumama sa isang bansa na sabihin na nating mayroon ng mga dati at malalalim na problema o bitak? Kasi yung totoo, ang isang energy emergency, hindi yan nangyayari ng mag-isa. Madalas, inilalantad nito at pinapalala pa yung mga problemang matagal nang nandyan. Para mas maintindihan natin to, kailangan nating i-zoom out at tingnan yung konteksto, lalo na yung galing sa mga human rights observers. Ito halimbawa yung report ng Human Rights Watch para sa taong 2025. Bago pa man itong krisis sa langis, may mga issue na tayong kinakaharap. Patuloy daw yung red tagging sa mga aktivista. May mga pagpatay pa rin kaugnay sa war on drugs. Yung pananagutan sa mga abuso, woefully inadequate daw. 3 journalist ang napatay ngayong taon at may mga ulat pa ng enforced disappearances. So ipinapakita nito na may isa pang krisis na umiiral kasabay nitong energy crisis. At dito tayo naiiwan sa isang napakabigat na tanong. Kapag ang isang bansa ay abala sa paglaban para sa kanyang economic survival, sino naman ang lumalaban para sa karapatang pantao ng mga mamamayan nito? Isang yang tanong na nananatili habang yung mga domino patuloy lang sa pagbagsak. At pinapaalala nito sa atin na ang usapin ay hindi lang tungkol sa presyo ng langis, kundi sa tunay at kabuwang halaga ng isang krisis.